Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Thomas Moleno. Shoutout kay One Piece PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Umiling si Han Sanchen at nagpahinga. Sa gabi, si Ivory ay naghahanda ng pagkain, at si Nayener, na sinamahan ni Bai Xiaosheng, ay tumalon pabalik sa bahay. Nang makitang muli ni Han Sanchen si Renshen Baby, hindi niya napigil ang matawa. Sa oras na ito, si Renshen Baby ay hindi katulad ng dati. Ang orihinal na pantalon ay naging kanyang headscarf. Ang kanyang hubad na puweten ay nakasabit ng 2 dahon, at ang kanyang buong katawan ay marumi. Bagamat gustong-gusto ni Nayener ang laruan, ito ay maganda at nakakausap. Ngunit kung minsan sa mga mata ng mga bata, ang mga cute na bagay ay magiging napakasakit, dahil kumpara sa mga matatanda, ang mga bata ay walang masyadong malakas na pagpigil. At ang mga tao sa harap ng sobrang kaibig-ibig, ay madalas na gumagawa ng isang napaka-abnormal na pag-uugali. Nangangahulugan ito na kung nagustuhan mo ang isang bagay na kaibig-ibig, masasabik ka kapag gusto mo itong kagatin o suntukin. Ito ay dahil ang iyong utak ay napaka-aktibo sa harap ng isang bagay na kaibig-ibig. Upang hindi ma-out of balance ang katawan, ang utak ay maglalabas ng ilang mga negatibong emosyon upang ayusin. Sa makatuwid, sa harap ng mas maraming magagandang bagay, ang mga tao ay may posibilidad na kumilos sa kabaligtaran na direksyon karahasan. So, gusto ni Nayener, pero dahil sa sobrang gusto niya, at dahil bata siya, nasaraan ng loob si Renshenwa ni Nayener. Ginseng prutas bibig pagmumura, ngunit lamang bibig paggalaw, hindi marinig ang boses, kapag nakita Aaron, ginseng sanggol ay hindi maaaring makatulong. Pervert, fuck, ku. Ginseng sanggol galit, hindi maaaring makatulong sa pagdura. Hindi nagalit si Han Sanchen. Nakangiting sabi niya, I saved your life. Kahit hindi ako magpasalamat, gusto mo pa rin ba akong pag-alitan? Ganyan ba ang pakikitungo mo sa benefactor mo? Tara, asshole benefactor ka. Ikaw ay isang walang hiyang pervert. Ibalik mo ako sa lugar na ito, hayaan mo akong pahirapan ang iyong anak sa hapon, at hilingin sa akin na makipaglaro sa kanya. Kung may gusto kang makuha, paano mo magagawa ng hindi nagbabayad? Tumawa si Aaron. It has something to do with things. Halatang wala kang lakas ng loob na lumabas kaya dito ka magtago, pero bitch, kung gusto mong magtago, gusto ko ng baby. Kung papakawalan mo ako, mas gugustuhin kong patayin ako, ng pusa kaysa sa abnormal mong mga kamay. Ginseng sanggol galit na paraan. Aaron ngiti, hindi nagbigay ng pansin, siya ay natatakot. Siyempre, gayunpaman, ang Aaron ay hindi isang taong lumiliit. Ang pangunahing layunin ng pananatili sa 8 wasteland na mundo ay para lamang sa pagkakaiba ng oras sa pagitan ng 2 mundo. You see, I know you've counseled me, and I'm right. I don't even dare to let you go out to fight alone. What kind of you can have? Ginseng baby cold voice satirizes away. Medyo naiinis na talaga si Aaron sa pangungulit niya, nakasimangot, gusto mo ba talagang lumabas? Kalokohan. Ang isang matapang na tao tulad ni Lao Su ay hindi natatakot sa kamatayan. Hayaan mo siya, panipi, well, ayon sa gusto mo. Han 3,000 ngiti,
Pagkatapos, isang pagninilay sa puso. Ang susunod na segundo, ginseng prutas lamang pakiramdam ng isang itim na mga mata, at pagkatapos ay buksan ang kanilang mga mata, ang kanyang kaibig-ibig mga mata biglang tumitig sa boss. Wow! Si Ren Shanhua, naganap na nakalas ng Aaron, ay tumalon lamang mula sa 8 ligaw na libro. Direkta siyang tinapik sa lupa ng napakalaking kakaibang puwersa, parang palaka. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, dahil nagulat si Ren Shanhua nang makitang sa harapan niya, may isang napakalaking paa na may 4 na talam ng bakal sa harapan niya. Nang subukan niyang tumangala, hindi niya napigil ang mapasigaw. Sa itaas, isang malaking ulo ang nakatitig sa kanya na. May malalaking mata. Gisingin mo ang pusa. I fuck, I fuck, I fuck, nanay, tatay, tulong, tulong. Array. Gamit ang ginseng baby move, ang buong wake body na pusa ay agad na nabaliw, umuungal, isang malaking sampal ang direktang magpapaypay. Phew! Susunod na segundo, ang mga mata sarado ginseng sanggol, ay natakot tuwid panginginig, naghihintay para sa pagdating ng kamatayan, ngunit maghintay para sa isang mahabang panahon, hindi rin naghintay para sa mga inaasahan na maaaring pumalakpak sa kanilang sarili sa karne putik higanteng palad. Narinig ko ang pagtawa ni Aaron, haha, matapang na tao. Damn, nasaan ako? Patay na ba ako? Bakit ang dilim dito? Impyerno ba ito? Pakinggan ang boses ni Aaron, ang ginseng na sanggol ay walang kamalay-malay na lumipad sa paligid, at pagkatapos ay hilahin ang kanyang sariling paa, at hilahin ang kanyang kamay upang tumingin sa silangan at kanluran. Matapos makumpirma na nasa maayos na siyang kalagayan, nagsimula siyang magpapansin sa paligid, ang pamilyar na bahay na kawayan, ang pamilyar na palapag ng tahanan. Hindi ba ito ang mundo sa hapon? Ilang hakbang na tumalon sa harap ng Aaron, bumulong-bulong at namula si Ren Shanhua, na kanina lang. Aksidente lang, hindi pa ako handa. Kung tutuusin, sinong mag-aakala na ang patay na pusa ay doon ka na lang paglabas natin? Wala yon. Dito lang. Ngumiti si Han Sanchen. Kakadating lang. Teka, Aaron natapos ang isang pangungusap, diretso pabalik sa kwarto, natulog. Naramdaman na lang ni Ginseng Baby ang kanyang ulo at nag-isip ng matagal. Nang tumingin siya sa labas ng bintana sa kalangitan ng gabi, unti-unti niyang naiintindihan ang isang bagay, iba ang oras sa loob kaysa sa labas. Paglabas ko, papalubog na ang araw, pero pagbalik ko, halos madaling araw na. Ngayon, bigla na lang naintindihan kung bakit sinabi ni Aaron na matutulog siya noong una siyang pumasok. Hindi siya natatakot, naghihintay siya ng oras, isang araw dito, isang taon sa labas, kakaibang hawakan ng ulo, si ginseng na sanggol ay tumalon sa silid na gawa sa kahoy, kumagat sa mga daliri. Mabilis ang oras at isang linggo na. Sa nakaraang aralin, hindi na binanggit ni Ren Shanhua na lumabas muli. Sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ng Niner, si Ren Shanhua ay naghatid din sa kanyang sariling, mataas na liwanag, ng buhay. Halos araw-araw ay isang hugis, araw-araw ang hugis ay nagiging mas komplikado. Hanggang sa araw na iyon, ang maliit na sanggol na Renshen ay may peluka sa kanyang ulo, dalawang mahabang tirentas sa kanyang ulo, isang pulang bulaklak na damit sa kanyang katawan, at berdeng pantalon sa kanyang mga paa. Ang orihinal na pantalon ay itinali sa kanyang leeg bilang isang scarf ni Han Nayen, at ang buong magandang mukha ay makapal na makeup. Aaron, sa araw na iyon ay biglang nagbago ang nakaraang malungkot na mukha, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang tiwala ng ngiti, isang tapikhita, biglang nagpa siya na lumabas. Sa ilalim ng damit ng malaking lalaki ng babae, narinig ni Ren Shanhua na magsisimula na siya. Nakatayo siya sa harap ng Aaron ng seryoso. Nagtawanan ang mga tao, magsisimula na ba tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magiging maluwag sa pagkakataong ito. Hindi ngumingiti si Han Sunny maliban na lang kung hindi niya mapigil ang ngumiti at tumango. Anong problema? Anong problema? Seryosong tanong ng Ginseng Baby, hinagis ni Han Nayen. Hindi alam kung gaano katagal, nakasanayan na, dati nakakalimutan pa ang sarili nilang damit, haha, haha. Nang madilim na, muli silang pumunta sa libingan. Sa mahigit 10 araw, nagkaroon sila ng mahabang panahon para sa mundo. Paglapag nila, tumingin sila sa paligid. Maya-maya, nakita na naman nila ang pasang nakahiga. Bagamat nakapikit ito, halatang hindi nito niluwagan ang pagbabantay. Sa halip,
hindi ito bumalik kay Jinquan. Sa halip, humiga ito sa malapit. Buti na lang at nakatulog ulit ito. Ginseng sanggol ay ang parehong bilang huling oras, isang landing, direkta sa isang aso noong putik posture sa lupa. Hindi rin maganda ang Aaron. Dahil napipilitan siya ng napakalaking gravity, kadalasan ay tumatalon siya at nahuhulog. Sa oras na ito, siya ay gumagawa ng isang dagandong ng direkta. Ang lupa ay nanginginig, at ang kanyang buong tuhod ay hindi makayanan ang malaking pagkawalang galaw ng grabidad. Pagtingin kay Aaron, na sobrang sakit, tumalikod si Renshen at sinabi kay Aaron, siya. Tinapik ni Aaron ang kanyang tuhod, at pagkatapos ibigay ang lahat ng kanyang lakas, at ubili siyang tumayo. Pagkatapos, sa ilalim ng pagnganga ni Renshen baby, biglang pinunasan ni Aaron ang kanyang lalamunan. Hello, tamad na pusa, bumangon ka na. Hindi makapaniwala si Ginseng baby sa kanyang mga mata, baliw ka ba? Sa labas, sa Weifeng, ang digmaan ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Matapos itaboy ang Aaron ni Luruxan, ang tuktok ng asol na bundok ay nag-aatubili na nabawi ang bentahe nito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, sa pagdating ng koponan ni Wang Janzi sa lugar ng dagat ng Yongsheng, ang balanse ng tagumpay ay nagsimulang tumagilid patungo sa lugar ng dagat ng Yongsheng. Matagumpay ding naging unang tao si Wang Janzi na nakakuha ng green totem texture. Sa labas ng libingan, biglang huminto ang anino sa ilalim ng puno ni Luruxan. Si Chimeng ang darating. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumuhad at napakababa ng ulo, sabihin mo kay Miss Zuan Xiao na dapat mong suportahan kaagad ang totem ng pamilya. Dumating na si Wang Janzi. Sa ilalim ng puno, bahagyang sumando si Luruxan at nahiga ng hindi man lang iminulat ang kanyang mga mata. Bumalik ka at sabihin sa kanya na pinaglalaroan ko ang misteryosong lalaki. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Chimeng, hindi na sana ako nagtanong patungkol kay Miss, ngunit sa kabilang bahagi ng Fujian Totem, sinakop ni Wang Janzi ng Yongsheng Sea area ang totem. Kung masyadong lumayo ang mga bagay, natatakot ako hindi ito maganda para sa tuktok ng asol na bundok. Dahil doon, handa nang bugbugin si Chimeng, ngunit hindi nagalit si Luruxan. Ngunit sa simula, siya ang nag-aalala, hindi ako. Ano ang alalahanin? Abala ako sa pangingisda ng malaking isda. Panipi, Chimeng tumingin sa paligid at natigilan, Miss, ang tinutukoy mo ba ay Aaron? Nasubukan mo na ba na ang misteryosong lalaki ay Aaron? Biglang nagpakita ng ngiti si Luruxan sa unang pagkakataon, hindi ko ito masubukan. Pero interesado ako sa kanya kaya't Aaron man siya. Hindi ko bibitawan ang isdang ito, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Siya nga pala, pinadalhan ako ng lalaki ng sulat. Nang marinig ito, sinabi ni Luruxan na may nakakunot noong ngiti, hindi ba sinabi ko sa kanya na huwag siyang lalapit sa akin ng pribado? Kung alam ng aking ama. Panipi, sinabi niya na mayroon siyang napakahalagang balita para sa iyo. Chimeng daw. Sumimangot si Luruxan at gumalaw ang kamay niya. Isang itim na sobre sa mga braso ni Chimeng ang lumipad sa kanyang kamay. Pagkatapos kunin ang sulat, tiningnan lang ito ni Luruxan. Saglit na puno ng halo-halong damdamin ang maganda niyang mukha, kabilang ang pagkabigla, pagdududa, kakaiba, ngunit may kaunting saya. Boom! Nang hawakan niya ang sulat sa kanyang kamay, ang buong sulat ay naging pulbos. Pagtingin sa libingan sa di kalayuan, biglang nagbigay ng malungkot na ngiti si Luruxan, ikaw ba talaga? Mabubuhay ka para sa akin. Panipi, ibinaba ni Chimeng ang kanyang ulo at tumingin kay Luruxan na may kaunting takot. Ano ang sinasabi ng sulat ng lalaking iyon? Para gawing komplikado ang mood ni Luruxan na kasing liwanag ng tubig. At ano ang ibig niyang sabihin kapag tumingin siya sa libingan? Sa panahong ito, sa libingan ng Diyos. Parang aso talaga ang Ginseng baby. Pagkatapos ng napakaraming araw na paghihintay, sa wakas ay oras na para sa wake-up na bangkay na pusa na magpahinga muli sa kanyang pagbabantay, ngunit ang mga tao ay hindi pa naninindigan. Ang Aaron ay hindi inaasahang gumawa ng inisyatiba upang gisingin ang mga tao. Ito ay hindi pagpunta sa banyo na may mga parol at naghahanap ng kamatayan. Sa paggising ng wake-up na pusa, sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang katawan ay naka-arko, ang kanyang mga paa sa harap ay gumagapang,
at ang kanyang dugong bibig ay nakabuka. Umalis ka na, libre mo. Nang nagalit si Ginseng Baby kay Aaron, hindi inaasahang sinabi ito ni Aaron. Ginseng Sanggol malinaw naman isang leng, puso ng kaunti inilipat. Bagamat siya ay nagmumura, alam din niyang iniligtas ni Han Sanchen ang kanyang sarili. Ang pinakamahalaga ay nakaramdam siya ng saya nang makasama niya ang bata sa nakalipas na 10 araw. Sa oras na ito, na may dagandong sa kalangitan, sumugod ang wake cat. Ang bilis at pressure nito ay napakalakas kaya natatakot ang mga tao na marinig ito. Sa oras na ito, itinikom ni Han Sanchen ang kanyang mga labi at bahagyang samandal. Kinuyam niya ang kanyang jade sword sa kanyang kamay at tumingin sa pusa. Bigla siyang napapikit at mamulong, "Lolo, huwag mong dayin ang apo mo." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po